nagdaang araw mula nang mag-resign si Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education, ay makailang beses na rin siyang nagbigay ng mga pahayag na laban sa gobyerno. Yan po ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat, Dayan. Tuluyan nang kumalas si Vice President Duterte sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dati-rate nagsususpetsa lang tayo, dati-rate mukhang doon patungo pero hindi pa malinaw. Pero ngayon malinaw na. Kahit hindi niyang inalanan ang administrasyon, malinaw ang kanyang pagbatikos dito. Hindi niyang inalanan direkta si Pangulong Marcos. Hindi na ako nagtataka dito. Sabi ko nga noon, ito ay nakita ko na. Noong pa man, nung eleksyon, sabi ko, this is a partnership that is just transactional. Sooner or later, it's going to break up. Hindi rin natin inaalisan si Vice President Duterte ng karapatang magsalita laban sa administrasyon ng Pangulong Marcos. Sapagkat alam naman natin sa sistema ng ating bansa, nasabi ko na rin dito sa Punto de Vista, ang paghahalala ng presidente at vice-presidente, bagamat tumatakbo sila bilang tandem, ay hindi katulad ng sa American, ang boto ay iisa lamang sa isang tandem. Dito, ang boto ng presidente hiwalay sa boto ng vice-presidente. Hindi rin ito ang kauna-unahan sa kasaysayan natin, ang vice-presidente ay lumalaban sa presidente. Ando na ako. Pero dapat tanungin natin, anong dahilan bakit kumalas? Anong dahilan bakit siya nagsasalita laban sa administrasyon? Sinasabi niya, ito daw ay dahil para sa kapakanan ng bayan. Mag-ingat sana dapat si Vice President Duterte sa mga binibitawan niyang kritisismo sa gobyerno. Sapagkat dapat niyang isipin na bumabalik din ito sa kanya sapagkat itatanong ng tao, siya naman, anong ginawa niya nung siya Department of Education Secretary? At babalik din yan sa usapin na ang tatay niya naging pangulo ng 6 na taon, ano ang ginawa o hindi nagawa ng tatay niya ng 6 na taon. At kung ang pagbatikos niya ay tungkol sa gobyerno, dapat nating hindi kalimutan na ang kanyang pamilya ay nagpatakbo ng Davao City ng matagal na panahon, higit pa sa termino ng Pangulong Marcos. So, hahanapin ngayon ang konsistensya sa kritisismo niya. Halimbawa, sinasabi niya bigo ang administrasyon ni Pangulong Marcos na tugunan ang problema ng baha at nakita nga natin ito na pananalasa ni Karina recently. Hindi ko inaalisan ng responsibilidad dito si Pangulong Marcos sa kanyang administrasyon. Hindi ko rin sinasabing hindi sila nagkulang ng antisipasyon. Pero ang dapat nating tanungin, ano naman kaya ang ginawa ni Sara Duterte noong panahon ng baha? Of course, nitpicking ito, di ba? Kung talagang tunay ang kanyang pagtangi sa mga welfare ng tao, bakit umalis siya noong panahon ng bagyo at pumunta pa niya sa Germany? Pero yan, maliit na bagay yan. Ang tingnan natin, kunyari, ang Davao. Matagal na ang pamilya na nagpapatakbo dito. Ano bang nangyari doon? Pinabaha pa rin hanggang ngayon despite the fact na bilyong-bilyong piso ang ibinigay at inilaan sa Davao tungkol dito, tungkol sa kanyang development. 6 na taon na nagpatakbo ng bansa ang kanyang ama. Anong ginawa para sa baha? Sabi nga ni Senator Chis Escudero. So ito yung sinasabi ko na mahirap mag-criticize kapag babalik sa iyo ang mga sinasabi mo. Andiyan tayo pagdating sa ICC. Hindi ba ngayon, binabanatan niya ng gobyerno, sinabi niya na parang malaya daw na pinapapasok ng pamahalang Marcos ang mga dayuhang puwersa. Of course, ang tinutukoy niya dito ang International Criminal Court. Sapagkat, siyempre, ito ay apektado ang tatay niya. Pero ang tanong, hindi ba't sila din naman ay pro-China? Nung panahon nga na binomba tayo, ang ating mga kawal sa dagat ay binomba ng tubig ng China. Ano bang sagot ni Vice President Duterte? Hindi man no comment? Nasaan ang kanyang galit? Hindi nagpakita. Pero sa ICC, nagpapakita siya ng galit. Kinukundina niya ang pagpapapasok di umano ng pamahalaan ni Pangulong Marcos sa ICC, pero yung panghihimasok ng China, na alam naman natin na kaibigan ng tatay niya, na kung saan naging friendly ang tatay niya, at maging siya mismo ay walang sinasabi na para kondenahin ay naandyan.
Sabi niya kulang ang ating mga pulis. Naandun na ako. Pero bakit siya ngayon ay nagreklamo nung pinabalik ng PNP, yung 75 na PNP, para bumalik sa PNP mismo at hindi na sa kapagwardiya sa kanya? Hindi ba? Nasaan ang consistency? Pinag-uusapan niya ngayon na ang kinabukasan ng mga bata, ang seguridad ng tao. Sapagkat nakita niya kung paano ito ma-invade nung siya ay nakuna ng picture nung ang pamilya niya ay papuntang Germany sa kasagsagan ng Bagyong Carina. Pero may narinig ba tayo sa kanya nung maraming mga batang naulila sa war on drugs ng kanyang tatay? So dito ngayon papasok na saan ba nanggagaling itong kritisismo ni Vice President Duterte sa dati niyang katandem na si Pangulong Marcos na naging boss niya sapagkat naging DepEd Secretary siya. Hindi ba'y galing sa kanyang pagtatangi sa bayan o ito ba'y dahil ang pamilya niya, ang convenience ng pamilya niya, ang political future ng pamilya niya ang siyang nasa alanganin sa ngayon at ang siyang nalalagay sa bingit ng di umano sa kanya ay oppressive statement and oppressive treatment, sabi ng mga supporters nila na ino-oppress ng gobyerno, hinaharas, pinipersecute. Yan ang sinasabi ng mga kampo ng Duterte. Dapat mag-isip-isip si Vice President Duterte. Inuulit ko, hindi natin inaalis sa kanya kung anong kanyang determinadong maging politika in the future. Kung sa oposisyon siya, malinaw na yan, may karapatan siya, hindi naman siya kaunaunang Vice President na kukontra sa administrasyon, sanay na tayo dyan. Pero ang dapat tanungin, para saan mo yung ginagawa? At sana magnilay siya sapagkat ayon sa statistics, kung naniniwala tayo sa survey, sabi ng Okta Research, mas kakaunti ngayon na ang sumusuporta sa Duterte. From 20% ngayon, 16% na lang. Habang sumusuporta sa administrasyon, from 31 naging 36%. So from 20 to 16% yung Duterte, yung Marcos 31 to 36. Anong ibig sabihin nun? At yung sa SWS nga, bumaba. Although mataas pa rin ang kanyang net satisfaction rating, bumaba ng 19 points. From very good na lang sa ngayon. So sana maging tanda ito, maging hudyat ito sa Vice President na mag-isip-isip sa kanya may sinasabi. Hindi natin siya inaalisan ng karapatan magsalita o kung ano man ang gusto niyang politika, pero dapat sa isip niya na kung siya ay gustong manatili sa kanyang political career, marunong dapat sila magbasa kung anong sentimiento ng bayan at ng masa na tumitingin, kinakapa, sinusuri, tinitingnan kung anong performance ng mga politiko, kasama na siya at ang kanyang pamilya. Yan ang mga punto de vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Good morning.